Dito sa bayan ng Bulacan, na sakop ng Norsagaray, ay meron ding mga katutubo na makikita, na gaya ng Tarlac na sakop ng Pinatubo. Dito naman sa bayan ng Bulacan, tinatawag naman silang mga dumagat. Sila ang mga katutubo na nakatira sa mga liblib na lugar na kadalasan nakatayo ang mga bahay sa tabing ilog, na sakop ng bulubundukin ng Sierra Madre. Ngayong araw ay ipapakita natin kung ano ang kanilang kalagayan. Dahil ngayon ay panahon ng tag-ulan. Dahil nung panahon ng tag-araw ay pagmimina ang kanilang kinabubuhay. Sa aking paglalagalag, nakita ko ang isang katutubo na abala sa kanyang paglilinis para magtanim ng mga gulay dahil ngayong tag-ulan ay walang gintong makuha sa ilog. Yung ganito po ang situation ko dito sa bundok. Napakahirap po yung ginagawa ko dito para mapuntahan yung mga kababayan natin para maghatid ng mga pagkain. Kaya mga kababayan, huwag sana po kayong magsasawa na suportahan yung ating advokasya na makatulong sa mga kababayan natin dito na katutubong Eta at sa mga katutubong dumagat. Ganda ng ilog, oh. Ayan, kakok yun. Kakok. Sa Ilocano, kakok. Eto si ate. Nasa lubong natin. Magtatanim daw siya ng mga gulay. Ito yung lupa na kanyang sinasaka. Ngayon ay tagbaha. Malabo yung tubig. Wala silang mamina. Kaya ang option ng mga katutubo, gaya ni ate, pagtatanim naman. Kaya samahan natin siya. Kasama niya yung anak niya ngayon. Yung dati nilang tinitirhan, wala na sila doon dahil lumalaki na daw yung ilog. Yung tribo nila Lola Ligaya nagkawatak-watak na. Nandun na sila sa iba't ibang lugar. So di ko na alam kung saan si Lola Ligaya ngayon. Hindi ko na alam kung saan si Lola Ligaya. Ay! Ayan. Ito yung inaano mo. Sinasaka mo. Oh, grabe. Ito pala. Nasaan yung mga tinanim mo? Ang hirap ng kalagayan nila dito. Ngayon, nasaan na? May tumubo na. Tumutubo. Ano yan? Yung kalabasa. Saan kalabasa? Yan. Yan na yung aasahan nyo pag laki. Tapos yung bakong mga pananim, ayun pa nakasakop pa. Ano yung tanim mo na yan? Ano po yung kamuting kahoy lang po yan. Kamuting kahoy. Oh. Ito nga ho yung iba niya na ito. Ayan ito na.
So pag lumaki ito, pwede nyong ibenta, kakainin na lang. Ayun, may tumubo na nga ng kalbasa. Yung aking ibang gabi ay ito pa. Kamatis. Namumulaklak na. Anong pangalan mo, te? Mary Ann po. Ate Mary Ann. Dito naman tayo sa may mga sili. Saan yung sili? Wala pang tumubo, ano? Eh, tubo na ho. Mga kamatis ko nga ho. Naku, konti pa lang. Tuno pa ho yung aking tubo. Oh, yung sitaw. Kupo. Tubo na rin. Yung okra. Malayo pa yung ano yung pag-aani mo. Malayo pa. Yung mga sili ko Paano yan, te? Saan kayo kukuha ng pagkain nyo? ano nga dala na, ano na lang ho. Tatyagaan na lang po. Saan ka nangungutang? Ay, ano, sa baryo po. Mga kamote. Tubo na rin. Ito, may dahon na nga. Yung kamuting kahoy. Tapos yung tanim ng anak ko na babae. Saan? Saan yung tanim mo? Ito? Ito. Ito rin yung mga tanim niya. Ano ang mga ito, te? Kamuting kahoy din po. Kamuting kahoy. Tapos ito naman sitaw. Ang liliit pa niyan. Tanim din yan ng anak ko. Yung mga sitaw na yan. Ako po. Konti pa nga po yung tanim namin. Hindi pa gaanong nalalahat. So ilan kayo dyan ngayon? 3 pamilya lang po dahil yung isa, yung anak ko, hiniram nung lulo. Ay, mamayang hapon pa ang dating. Tuwa nga po ako kahit ganito na kami ay parang kakain parang hindi. Ay, nasa akin na yung apo ko. Kahit di na ako magkape, basta yung apo ko. May apo ka na? Sa gatas. May apo ka na? Opo, 2. Ilan taong ka na ba? Hindi ko na po alam. Siguro, ano ka lang, 1988. Hindi, nasa ano ka lang, 34 siguro. 35 siguro. O, mga 35, ganyan. Yung apo ko ay 2, isang babae, isang lalaki. Sumususo sa buti. Naku, Diyos ko, isang repak isang araw lang, isang gabi. Pero nakakaalwa naman kahit konti. Sinong kasama mong nagtatanim dito? Yung mga anak ko po. Ngayon, te, ano yung gagawin mo ngayon maliban sa pag-ano mo? Ay, magdadamo ho. Saan? Dito po. Maglilinis ka? Magbubunot po kami ng damo. Para kahit kakaunti, maiusad namin. Yan ay may mga tanim na kahit hindi pa tumutubo. Umuusad yung aming pagdadamo, umuusad rin yung aming pagtatanim. So, maglilinis ka ngayon. Ang tanong ko, saan ka kukuha ng pagkain nyo ngayon? Eh, mamaya pa ho nga. May tanghalian pa naman po kami. Ay, mamaya hapon na lang po kukuha ng bigas sa tindahan. So, anong ginagamit ng panglinis? Ay, saka lang po ako gumagamit ng dulos. Ay, pag yung malalaki ng puno ang aking tatanggalin. Pero habang damo, binubunot ko lang ng kamay. Malalambot na mabubunutin. Yung mga kahoy lang ang hindi kailangan talaga ito. Grabe, wala pang tumutubo, konti pa lang. So mga gabi din yung iba. Oo, gabi. Yan, nandito tayo sa lugar. Masustansya po kuya. Sa Bulacan, mga kababayan. Di ko nasasabihin kung ano yung saktong location ng mga katutubo. Para din po sa kanilang safety. Kasi baka dumugin sila. So ito yung ilog. Ano na nga po mga kababayan, mataas na po siya. Kasi pag malinaw yan, saka sila nagmimina. Sa ngayon, wala talaga silang aasahan kundi yung pagtatanim dito. Yan. Pakita mo nga ate kung paano ka naglilinis. Yan, naku, ano yan, ampalaya. Ampalaya po itong ligaw. So yan yung kakainin nyo ngayon. Opo, ginugulay po namin. Maano po yung mga anak ko sa gulay. Ampalaya, ganado. May lang namin to, hugasan. Pwede nang bastang ilaga. Kahit walang sahog, asin bitsin laang, pwede na. Ilan kayo dyan ngayon, te? Ilan kayo na katutubo dyan sa bago nyong tirahan? Bali, 4 na pamilya. Yung anak ko na may anak, tapos kami, yung biyanan ko, yung bayaw ko. Yung dati nyong tirahan, ni isa wala na doon? Wala na po. Baka lumaki na talaga yung tubig, no? Ano nga po kasi yung tubig, lumalabo na. Madali nang lumabo. Kaya
iniwanan namin yung aming ginigintuan, yung aming miniminahan. Babalik na lang kayo pag okay na. Oo, dito na kami, pag alam namin hindi na magbabaha, saka babalik kami doon at magtatrabaho na uli ang mga babae doon. Ate, yung dati yung tirahan doon sa bundok talaga, hindi na kayo bumabalik doon? Hindi na po. Sa ano po, nitong pasukan, hatid ko na po yung mga anak ko sa pinag-anakan para doon mag-aral. O, ito na mga kababayan, ibibigay na natin yung bigas at mga tinapay dito. Bigay natin kay ate. Pag-ati-atihan nila. Ate, ito. Kape dyan sa katinapay. Ayan si ate. Hati-hati kayo, te. Ano, bigay lang, te. Tara, te. I-tour mo ako dun sa bago nyong bahay. Ate, kumusta na po kayo ngayong tag-ulan dito sa ilog, dito sa kabundukan? Tumaas po kami dito sa medyo mataas ng tubig para makapagtanim-tanim dahil hindi kami makakapagmina dahil labo ang tubig, di namin makikilala yung ginto at wala rin kaming dulang para gamitin sa pagdudulang at siyempre labo ay nagtatanim na lang muna kami. Pag luminaw na yung tubig, saka uli kami magmimina. Ibig sabihin, te, yung dati yung tirahan, umalis na kayo doon? Oo. Ngayon, saan na kayo tumira? Dito na po sa baba nitong bitbit dahil medyo mataas sa tubig at isa pa, pag aakyat naman kami ng suha, wala kaming sariling sasakyan, hirap din kami sa tubig. Sa pambili naming araw-araw ng tubig, isang jug, 100, isang drum, 150. Ay saan namin kukunin yung pang-araw-araw namin na tubig? Nandoon ang pampaligo, pansaing, pang-ugas ng mga kakanin, mga pinggan. Eh kung bibili namin araw-araw ang isang jug, ay wala pa kaming jug, puro lang galon na mga Wilkins. Eh mas pinili namin nandito sa malapit pa rin. May angat nga sa tubig pero malapit. Hindi na kami mamamasahe, gagastos ng isang daan para lang sa tubig. Nasaan na yung mga kasama mo, te, na mga katutubo? Yung pong iba nasa suha, may mga sasakyan. Yung iba po naman, gaya nila Nanay Ligaya, ay nandun po sa sa kanilang tirahan sa may sityo pinag-anakan at doon din sila nagtatanim. Kami lang po ang naiwan dito na nagpaalam sa isang kilala rin na may lupa na tinitirhan, nagpaalam din kami para kami makapagtanim. Sa ngayon, te, walang mina. Ano yung pinagkakaabalahan nyo? Paano kayo nabubuhay ngayon? Yung asawa ko po patuloy lang sa pagbabrasing, nagtatanim sa tree planting. Te, ano yung ginagawa mo, te? Nagdadamo nitong aming taniman para maluang yung aming tataniman. Napagpagandi namin ng lupa para madali siyang matutuyo pag ganitong mainit. Pero hinahakot ko pa yan sa tabi. So magtatanim ka ng mga gulay? Oo. Ano yung mga nakahandang itatanim mo? Meron ako diyan nakahandaan gabi, saka kamuting kahoy. Ayan si ate, kita nyo. Dahil walang mina, so ito yung ginagawa nila ngayon. Magtatanim ng mga gulay. Pangkabuhayan na rin po namin. Pag naglaman yung aming mga gabi, kinakain na rin po namin yung laman.
Hindi nyo na binebenta, no? Oo, pag yung sobra-sobra, pwede kami magbenta. Pero pag yung sapat-sapatan lang din, hindi namin binibenta. Para may pang kain kami, pantawid gutom. Sa isang oras na gutom. Kasama ni ate yung mga anak niya dito at sa mga apo. So ito yung ano mo te, ito yung kamote na kamoting kahoy, no? Na itatanim mo. Ito siya. Ito siya, oh. Yung mga kamoting kahoy. Tag-ulan kasi ngayon, tumataas po yung ilog. Kaya hindi sila nakakapagmina. So merong tulay dito, parang sira na ito eh. Sabi ni ate parang gagawin daw. So check na lang natin sa mga susunod. May manok din sila dito. May isang manok na isang aso. So lahat yan ate, lilinisan mo yan. Kailangan mo lang talaga ng itatanim ano. Yung mga tinanim mo dito, may kalabasa na. Oo, meron na. Kamatis. Oo. May sili na rin po. Kailangan mo lang talaga ng ano, may sistema na pagtatanim no para maging maayos yung tanim mo dito. Ay! Yan oh. Ito yung tinaniman ni ate dito. So makikita nyo, wala pa talagang tumubo na mga gulay. So matagal pa ito bago niya pakinabangan itong pananim niya. Yung mga gabi din maliliit pa. Talagang napakahirap ng situation ng mga katutubo dito na dumagat mga kababayan. Yung mga kasama mo te, anong ginagawa ngayon te? Ay, ang iba po ay nagtatanim din katulad ko. Saan sila nagtatanim? Sa suha po yung iba. Tapos, si nanay naman, si Nanay Ligaya, doon din po sa kanila sa ano, pinag-anakan. Doon din po siya nagtatanim. Mga ganitong malalaki, yan ay kailangan yan yung ano, may talas, yung mga itak. Ate, gaano kahirap yung pamumuhay nyo dito? Ay, naku po, sa hirap po at hirap talaga po. Mahirap. Dahil kung hindi po kami, para ko sa manok, kung hindi kami kakahid, hindi kami tutuka. Kung hindi kayo maghahanap ng Kung pagkain. hindi kami maghahanap kung ano, sa tao naman, ay kung hindi kami talaga kakayod, yung pagtatrabaho, paghahanap buhay, hindi rin kami kakain. Gaya ngayon, no, wala kang sasaing. Oo. Kaya ngayon, wala kaming sasaing, pero nagtatrabaho pa rin, nagtatanim. Paano te pag nagutom kayo? Anong gagawin nyo? Pahinga muna at Papalipasin lang. papalipasin. Grabe talaga sila mga Hindi kababayan. ka nga mga kaahon. Eh yung manok te, ba't di nyo nalang itinola yan? Ay, mahal na mahal po yan ng aking apo. Hindi pwede na. Ayaw niyang ipapakatay ang kanyang manok. Hindi ako makain ng bigas. Hindi ako makain ng patuka sa bayan. Kinakain din yan mumo ng kanin. Ate, pasyal mo nga ako sa inyo. Doon po? Oo, pasyal tayo doon. Ay, sige. Para makita ko kayo.
Magandang araw mga kababayan. Nandito tayo sa mga katutubong dumagat ngayon. Dinalaw ko sila dahil ngayon kasi tag-ulan. Pinuntahan ko sila sa dulo. Sabi ni ate, nagkawatak-watak na daw sila dahil lumaki na yung ilog. Ito po si ate. Ayan. Nasa lubong ko siya. Itong lugar na ito sa kabila, hindi ko napupuntahan. Sakto naman na nasa lubong ko. Meron tayong dalang konting tulong dyan na paghati-hatian nila. Kasi sabi ni ate, wala daw silang maisaing. Pasensyahan nyo na yun ha, paghati-hatian nyo. Opo, malaking tulong na po yun. Malaking bagay para sa amin yung tulong na binibigay ng ating mga kababayang. Malalambot ang puso. Tara. Tara. Magkakape kami na ate kasi may dala kong mga kape dyan at tinapay. Ate, anong masasabi mo sa mga tumutulong na nagbibigay ng tulong sa atin na binibigay sa inyo? Maraming salamat po sa lahat ng mga malalambot ang puso at kahit kami nasa malayo, naiisipan pa rin nilang makatulong sa mga katulad namin na mga katutubo. Na hindi naman sa lahat ay kapos pero nakakaalwa naman sa oras-oras at lumalaban sa hamon ng panahon para mabuhay. Gaya ng pagtatanim na lang ang aming trabaho ngayong umuulan na ay kahit naman pa paano nakakapagtanim pa rin, may lakas pa rin sa pagtatanim. Sa kakaunting kinikita ay sapat-sapatan, ayos na po yun sa amin. Mga kababayan na check natin. Ito, para makita nyo lang itong pinadala natin. 5 kilos lang po ito. 5 kilos sa bigas, tapos kape asukal. Kasi mga kababayan, syempre lack of resources po tayo. Solo din po natin yung charity natin. At kung may mga magpapadala po ng mga tulong, mga kababayan, sana po maantig po yung mga puso nyo na tulungan po yung mga kapatid nating katutubo dito na talagang mahirap yung buhay nila. So etong bigas na ito, paghati-hatian nila, 4 sila dito mga kababayan, kahit papaano makaraos man lang sila sa araw na ito. Anong gagawin natin? Magkakape na tayo. Ayan. Ipasyal mo nga ako sa kusina nyo. Ito yung bahay nila ate. Nakaano na kayo? Nakapag-init na kayo? Hindi pa po nagsisindi yung aming kahoy at nabasa. Mainit na. Hindi pa. Hindi pa. Kukulo pa yan. Ano? Naku. Yeah. So ito po yung ano nila dito. Talagang napakahirap po yung situation nila. No? Ano man, bias.